Sunod-sunod man ang pagdating ng mga masasamang panahon, unstoppable pa rin tayo sa mga kaganapan. Hindi man tayo makabiyahe ng malalayo dahil sa habagat at sa mga bagyong dumadating, welcome to Nueva Vizcaya! Pinalikan natin ang magagandang lugar dito sa Nueva Vizcaya. Pabira! Sabi ko na nga ba eh. Expected na ito na ganito kalamig dito. Episode na magbibigay ulit sa inyo ng kakalmahan bago matulog. Enjoy! Nagsimula ang araw natin sa ganitong klaseng panahon. Bakit parang hindi na yata habagat to ah? Ang bagyo ay lumapag kagabi sa Pangasinan. Pero pati dito sa Nueva Vizcaya, masama ang panahon. Bagyo na to? Hindi na ano to, bagyo to. Umabot sa atin yung bagyo dito. Signal number 2. Ang check natin sa website ng Pag-asa. Marami tayong dapat gawin ngayon. Marami tayong dapat simulan. Kakancel natin yan para sa ating safety. Bagyong ano to? Man? Edong? Ebong. Bagyong Emong. Ibang klase yung sunrise. Wait lang. Nag-brown out na dito eh. Kahit na may bagyo ngayon, signal number 2 tayo. Ito ang pinakamagandang sunrise na ginisingan ko sa Nueva Vizcaya. Orange, blue, light blue to white. Pero binabagyo tayo dito. At dahil merong bagyo na naman, napag-usapan na lang kung ano ang matinding pinagdaanan dito sa Alitaptap Base Camp nung nakaraang bagyong Pipito. Ginamit kami dito, bagsak kami dyan. Kape muna tayo kahit may bagyo. First time mo pupunta dito, binabagyo pa. Oo nga eh. Pili ko yung bagyo itutulak niya yung mga maitim na kaulapan na to. Lumiliwanag eh. Hindi kami masyado nag-aalala dito sa Nueva Vizcaya. Kasi nga, yung governor namin dito nagpagawa ng paikot na bundok para proteksyonan ng mga Vizcayano. At imbis na ituloy ang nakaplanong alis, Let's go! mas minabuti namin magstay na lang muna sa Alitaptap Base Camp. Bro, itlog, corned beef at sinangag. Sarap. Simpleng breakfast sa panahon na tayo ay binabagyo dito sa Alitaptap Base Camp. Bagyo ka lang. Vlogger kami. Okay, mga first timers, sa pagpapatuloy ng ating kwento, marami tayong mga nakaset na mga kaganapan. Yung iba pang personal, yung iba mga inaabangan ninyo dito sa YouTube natin. Kasi ang problema ay biglang sumulpot ang bagyong Emong. Ngayon, wag mo na kayo mag-expect ng episode na nagka-camping tayo kasi sobrang delikado ng mga kabundukan dito para mag-camping. Kasi sa mga dahilan kung bakit nandito tayo sa Nueva Vizcaya, para nga ipasyal natin yung mga kaibigan natin sa mga campsites na pinupuntahan natin. Tulad ni J-Brain na nandito. Kahit na bumabagyo, di ba? Ngayon ang gagawin natin, since hindi naman tayo makakagawa ng mga outdoor activities natin, gagala-gala muna tayo. Kahit na medyo malakas ang hangin dito sa Nueva Vizcaya. Hindi naman kami masyadong nag-worry kasi yung lugar natin dito is napapaligiran tayo ng bundok. Pero sa kabila ng mga kabundukan na yan, doon humagupit ang malalakas na bagyo ngayon tulad ng Pangasinan, Ilocos Sur yata. Pero sa amin dito, malakas yung hangin pero chill lang yung mga lokal dito kasi tuloy lang yung buhay nila. O yan, Manginggo. Napanood mo sa vlog ko yan, di ba? Oo, alam ko. Ito. O, dito tayo kakain. At imbis na sa base camp na lang kami mananghalian, kumain na lang kami sa labas. Okay, game. Banat! Yun. Yan. Kumakain ka pala niyan? Maraming hindi makalabas ngayon ng bahay. Karamihan ng mga lugar dito sa Luzon binabagyo. Kaya yung mga nagsistay dyan sa bahay hindi makalabas. Kami ang gagalat. Katapos ng Solano, diretso tayo ng Bayumbong. Kasi kanina, may inaagapan lang ako. Kasi kanina, yung isa naming kasama dito sa likuran, ay dahil nababagot, nasa Shopee, nasa Lazada. So sabi ko bro, mukhang mas makakatipid tayo pag lumabas. Oo. Makakatipid kami. At original pa. Kaya ngayon pupunta kami dito sa kaibigan namin na Surplasan. Titingin kami ng kung anong mga bagay-bagay na pwede namin mabili sa base camp at magagamit na namin sa camping. Japan Surplus, let's go! Dito na naman kami! Binabagyo tayo! Ayos lang po.
Colors Japan Surplus ang madalas namin pinupuntahan sa Bayumbong, Nueva Vizcaya para mamili ng mga second hand ng mga kagamitan. Alam niyo kung ano to? Classic coffee grinder. Yung ilalagay mo yung beans dito, tapos pinalagay ka dito, gaganong-ganon mo. Hilig ko ang mga ganito. Ang mamili ng mga pinaglumaang mga gamit na pwede kong i-display sa Alitap-Tap Base Camp. Ano yan? Parang postal box o Oo nga. mailbox. Oo, ang ganda. Anik-anik lang ba? Gusto ko kasi something din yung mga ano ba? Sa iba? Mga artifacts ba? Classic lampara. Hindi ko alam kung gumagana siya pero masarap i-display. Ano ang susubukan? Ako naman walang gloves. Hindi ko lubos maisip kung para sa Anthony Brisha. Kung para sa hindi ito mga to. Kaya ate natatawa sa'yo. Hardcore. Salamat ah! Thank you po, thank you po. Sa loob to? Oo, kasi lahat yung babasagin. Diba? Ang babaw lang ng mga kaligayahan namin. Mai-impluwensya si Jay Brian ito sa kaka-Japan surplus namin. We are the pickers. Nareguluhan siya oh. Okay, akit tayong bundok. Okay, next naman nating babalikan. Isa rin to sa malapit na destinasyon sa Alitap-Tap Base Camp. Sabihin natin ng less than 15 kilometers, hilltop ng Ambagyo. Babalikan natin yun dahil gusto natin dalhin ng kaibigan natin doon. Hey, boy first time! Let's go! Wala rin Tomas, hey! Napuntahan na natin to dati. Naakit na to ni Watod pero umuugod-ugod siya. Pero ngayon hindi natin mararanasan yun kasi malakas yung sasakyan ng dala natin eh. Ito yung isang campsite dito. Tsaka sa mga hindi pa nakakaalam, yung way papuntang Ambagyo, marami kayong madadaanan dito ng mga resort. May mga campsites dito na pwede yung pagcampingan. Habang kayo umaakyat, may mga makakainan din dito na pwede nyong hintuan. Taas mo na! Ang taas mo na! Mag-enjoy ka dyan. Sana bukas. Bro, log house oh. Literal na log house. Diba? Astig ba bro? Hindi mo pa natatry yung kabagan. Parang lomi din yung po yan, di ba? Sopo, pero wala pa. Walang sabaw. Oo. Lomi. Lomi na lang. Yung Ambagyo, itong lugar na mismo na pinuntahan natin, dito kasi ginagawa yung mga paragliding activity. Welcome to Nueva Vizcaya! Ilang kilometro lang mula sa Alitap-Tap Base Camp. Ganyan ka kayaman sa magagandang tanawin ng Nueva Vizcaya. Mahal, minsan try mo magpaano? Paragliding? Paragliding? Oo. Minsan lang. First time mo ah. Di ba ikaw si first time? O first time mong gagawin? Hindi ako obligadong gawin lahat ng first time. Nakakatakot yung paragliding eh. Wala akong lakas ng loob tulad ni Will Dasovich na ginagawa yung mga ganong bagay-bagay. Anong masasabi mo bro sa Nueva Vizcaya? Bro, solid. Sobrang ganda rito. Promise, walang halong biro. Ang ganda rito. Philippine Looper din pala tong kaibigan natin. Isa rin yan sa bumabakbak na dinadaan-daanan ng Nueva Vizcaya. Aminin, hindi mo naisip na ganito ang Nueva Vizcaya, di ba? Hindi, ang ganito. Para sa akin, parang may hold shock sa Bukidnon, Gabaldon. Pero iba yung feels eh, no? Alam mo yun, kahit pare-pareho sila maganda, pero bawat isang lugar may karakter siya. Totoo na yan. Iba yung nararamdaman mo na itong magandang view pero hindi ka ganun ka at home. Dito, maganda yung view pero at home ka, may mga ganun na lang. Kinabukasan, gumanta naman ang panahon. O tara Mima, let's go na tayo. Let's go, let's go. Abante na tayo. Yelo ha, tubig. Okay mga first timers, sa pagpapatuloy ng kwento natin, the next day na ito. At sa likod natin ay kasama natin si K-Camp. Dumating siya kaninang maaga pa sa Alitap-Tap Base Camp. Kahapon bumiyahe siya ng Zambales, diretso dito. Libre na lang. Ngayon, yung mga iba pa nating kasama is imimit natin bandang Bayumbong. Dahil ngayong araw, babalik tayo sa pinakamalamig na campsite dito sa Nueva Vizcaya. Ang Camp Oliweg Landing Destination o itinatawag na Cold Campsite. At tulad ng madalas natin ginagawa bago mag-camping, namamalengke. Papaitan. Mas marami kasama sa camping, mas nakakatipid. Patak-patak lang o yung tinatawag na ambagan. Dami mong pinamili ah! Baka magtutumon tayo. Mima! Kamusta lasa nung nilupak? Ayun, nilantakan ko na ang nilupak. Sarap di ba? Ginuya ng lola ko. Okay mga first timers, sa pagpapatuloy ng kwento natin, the next day na ito,
Ngayon, yung mga iba pa nating kasama is imimit natin bandang Bayumbong. At ngayong episode ay babalik tayo sa pinakamalamig na campsite dito sa Nueva Vizcaya, ang Camp Oliweg Landing Destination o yung tinatawag na Cold Campsite. Dati nung pumunta tayo, siguro mga 6 months ago, dala natin si Watod noon, pero ngayon kasi hindi ko dinala kasi ayokong pahirapan yung camper van natin kasi nahihirapan talaga siyang umakyat doon dahil sa sobrang matarik para sa kanya. Wala tayong bilog. Oo nga. Ano daw? May naman tindahan doon. Bilog? Gin? Ay, oo. Oh, hinto muna tayo dito. Hanap tayong gin. Dito tayo kakanan eh. Oh, bro, okay. The last time na pumunta kami dito, si Watod yung kasama namin. Medyo nahirapan siya. Pero since na yung sasakyan mo ay 4x4 naman yan, kaya mo to. Naling tayo sa may kapal. 11 kilometers to na, no? Simulan na to, 11 kilometers to na puro akyat, paraog. Na-excite kami. Lalo na kami mga nakapunta doon kasi the last time na pumunta kami doon sa cold campsite, hindi yun cold season pero malamig sa taas. Ngayon tag-ulan at taglamig, so expect na natin na doble-doble yung lamig na may experience namin doon sa taas ngayon. Kasi kay Cam wala ayun. Dinaanan ni Watod to dati. Ay, Watod to, lupit. Oo. Ang lupit yung dalawa. Simula pa lang to. Gusto kong kasama kayo. Alam mo bakit? Hindi na ako nagdadrive ng sasakyan eh. Nakikisakyan na lang ako eh. Hanggang sa marating na namin ang Mapayaw. Hello! Hey! Paliparin mo, ako bahala! Bahala! Okay. Sunod-sunod lang tayo. Wala tayong dapat ipag-alala kasi hindi naman natin drone to. Oo nga. This is as good a day as any Na-shock natin, bro. to start Ganda dun. the Ganda nun. rhythm of life. Ang ganda pa yata niya, no? The roads that lay open are many. When the Anong masasabi mo, bro? and I can feel the sun on my skin. Today and not tomorrow. Lupit mo, Watod. Di ba? Inakit ni Watod to, bro. Time to borrow today. Well, something's gotta give today. Grabe. Dito tayo sa taas na yan. It's a Malapit na tayo, man. good day today. It's a good day to live. Si Watod yan, nasa mga dito eh. Woo! Ano? Nice kid sa putik eh. Seryoso? Hindi ka sabayad sa ilalim? Kumayad. Okay naman, kinaya naman ang lahat. Imposible hindi kayanin ni Brokey kasi si Watod nga eh, 4x2 lang yun eh, kinaya niya dati. Whoa! Welcome to Cold Campsite, bro! Welcome back to Camp Oliweg Cold Campsite. Ang bira. Sabi ko na nga ba eh. Expected na na ganito kalamig dito. Alas 4 ng hapon, napakalamig na. Ready tayo dyan. Mahal yung mask ko. Dyan? Sa bag ko. Yung gloves natin. Dyan din. Sek. Hindi mo dito yung malaki? Hindi, ito lang. Okay din naman. Parang windbreaker! Kuya, nice meeting you! Tibay mo ah! Taga-mountain ako eh. Mountain Jammy ka nga pala. Shoutout muna kay kaibigan natin. Shoutout pala kay Mountain Jan tsaka kay Mountain Janky, wala sila. Natibag yung Cannon Road eh. Please. Baho. Parang ano, arawan. Sorry mo. Sabi mo, matututo ka sa totoong hamon ng buhay. Tapos ito pa lang ganyan. Lumabas ka sa comfort zone mo. So, dahil yung panahon ay medyo umaambon at saka sobrang lamig at yung grass nung area dito sa common kitchen na kami magluluto. Thank you Uncle Sam, may regalo sa atin, pasalubong. Saka ito, syempre, alam niyo mahilig tayo sa kape. Nescafe Taster's Choice. Thank you Uncle Sam. Para ka daw si Doraemon, lahat daw talaga mo. Malakas ka mambudol. Sana puwersa kami. Marami kayo lulutuin eh. Yes. Pero kami ha, kung meron kang may tutulong, sabihin nyo lang. Wala. Ha? Wala.
Kayo ba ay gusto niyo bang makasama kami dito sa pagluluto niyo? Hayaan namin kayong magkaroon ng peace of mind. Hindi natin sila pwedeng pakailaman dahil kapag kasama natin sila, sila ang mga reyna ng kusina. Same TP house nung tayo ay unang pumunta dito. Mas makapal nga lang yung higaan natin ngayon. Parang ang rate yata dito is parang 300 pesos yata o 350. Tapos kapag may mga beddings kang kailangan, pa isa-isa per item, ay magbabayad ka ng 50 pesos per item. Nag-decide kami na lahat na lang kami ay mag-TP house. Gusto sana namin magtayo ng mga tent dyan, pero dahil nga masama yung panahon, malakas yung hangin at sigurado mamayang gabi ay uulan to, ay mas minabuti namin na mag-TP house na lang kami lahat-lahat. Magsiset up lang ako, mag-edit ako. Yun na lang ang gagawin ko pagkatapos ng mga kaganapan namin mamaya. Habang nagpapaantok at marami naman yung time ko na walang gagawin, 3 days, 2 nights tayo mag-stay dito, ay ilalaan ko na lang sa pag-edit. Goods na tayo. Naayos ko na ang lahat. Naka-ready na rin yung aking editing mamaya. Pampalipas oras. Ito pa ba yung laman ng bata na natin? 93%. Pasok na yun sa 3 days. Tsaka mamaya nga pala, meron tayong i-unbox dito na naregalo sa akin ni Uncle Sam. Gusto ko nang buksan pero mamaya na. Pagka tapos natin kumain or magpapahinga na. Okay, balik na ako dun. Tutulong ako sa pagluluto kung kailangan na ng tulong ko. Napakarami namin pagkain dito. Maaga ba ako tulugan ngayon pagkatapos kumain? Yung lamig dito mga first timers, diba? To the point na kailangan natin maglagay ng ganito. Malaking tulong yun. Kailangan gumalaw-galaw ka para hindi mo masyadong maramdaman yung lamig. Sino may ano dyan? Sa phone ko, ano yung temperature dito? Si Uncle Sam. Ano? Uncle, ano ba ang temperature natin? Ngayon? 20 sa phone, feels like 17 daw. 17 degrees. Pero, kasi may hangin eh. Baka mahambon-ambon. Katatapos namin maghapunan, ganito po kami mag-camping po, ganito kami mag-banding, may cellphone, may cellphone, may cellphone, may cellphone. Kasama ako doon, may hawak din ako cellphone. Ibang camping to. Starlink. Unang kain pa lang yan. Bukas time mo po. Ano po ba meron tayo bukas? Patay na Starlink. Chef Doraemon. Ganyan ba kalamig dito? Mga lumang boy P yung ganun mabangs. 6 years ago. Oo, ganyan. Grabe yung intervals ng vlog natin, di ba? Nagluluto. Ngayon, gabi pa rin. The next night na to, ganun yung interval nung pag-vlog ko. Ang hirap gumalaw dito sa cold campsite ngayon. Talagang para kang ano eh. Gusto mo kumilos pero hindi ka makakilos dahil sobrang lamig nga talaga ng panahon dito ngayon. Napipigilan yung pagiging vlogger ko ng panahon kasi masarap lang magpahinga talaga. Nasa pahinga mood pa rin pala talaga ako. Kahit na nagbabalik na tayo sa pag-vlog. Tinatry ko pa rin na ibalik yung grind ko. Pero parang feeling ko ngayon mas ipaprioritize ko yung mas mahabang panahon sa camping na nagpapahinga at ina-enjoy ko yung mga kaganapan. Second night na natin dito sa cold campsite. Pakilala ko nga pala sa inyo ang ating bagong kapamilya. Welcome natin si Uncle Sam. Uncle Sam, magay ka naman. Yan. First time natin siya makasama sa camping at mukhang sa mga susunod natin na camping na magkakasama kaming lahat dito. Andyan na palagi siya. Ang aming Doraemon. Na lahat ng sasabihin mo kung meron siya, meron siya. Uncle Sam, anong niluluto mo ngayon? Korean po. Korean ka ba? Hindi po. Mukha lang. Kimchi jjigae? Buddha chiki. Buddha jjigae? Ano pinagkaiba sa kimchi jjigae? Ah, okay. Kimchi. Oo. Korean armies. Ano tawag dyan? Bunjing jjigae. Tapos yung dalawang in charge na dito sa pagluluto ay yung dalawang magkapatid. At yung niluluto nila ay naaayon sa level of lifestyle nila. Steak. Steak, pinaluto lang. Ah, Naluto lang sa amin. pinaluto lang ba? Oo, napag-utusan lang din kami. Kanino ba yan? O ba kay Uncle Sammy? Uncle Sammy, isa naman kaway dyan. Ninong Sam. Ninong Sam natin yan. Well done. Medium well. Di ba pwede yung ano, medyo rare? Rare. Okay, patayin na natin ito.
Meron ako laging nararamdaman pag magkakasama sa yung tatlo ba? O lahat. Kasi pansin ko, merong kakaiba sa akin. Ako lang yung naiiba. Ano pinakaiba mo? Ako lang yung maitim. K-Cam, maputi. Si Mountain Jammy, mistiso. J-Bry, mistisa. Oh, ako. Native. Pero, matangkad. Oo, di ba? Oo. Doon na ako lumamang sa'yo. Oo, doon lang. Sabi nila once you go black. Ano, sa tayo ulit bro. Dapat for the record. And For Jammy. yo, Ito, saan mo natin nabili? UK. Ukay-ukay? UK. Bakit kayo? no? Tiyo. Oh, ukay-ukay mo nabili. Ito sa Shopee. Shopee. Ba't kapag kayo nagsusuot ng mga mura, nagbumukhang mahal? Tapos ako kahit magsuot ako ng original, nagbumukhang pinili ko sa ukay. Hindi ha? Hindi ah, gwapo mo Hindi ha? Gwapo ko kaya. Ba't kaya kita? Uy, bunso, akin yan. Hindi na mamamaya. Baka gusto mo mayari kita. Samahan na walang ibang hangad kundi ang magiging masaya, mag-camping ng payapa. Yung ibinabahagi ng bawat isa ang mga pinagdaanan, Anyo nga sa'yo. mga pagsubok sa buhay, mga lesson sa buhay na nagagawang inspirasyon para gawing maayos ang hinaharap. Tayo ay nareguluhan ni Uncle Sam. Actually, hindi lang ako yung nareguluhan niya. Ito ay nakikita ko dati sa online na wala dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa daw ito nanggaling. Meron tayong malaking version at maliit na version. Alam kasi niya at nanonood sa atin na alam niya na meron tayong struggle sa makuha ba yung tulog sa gabi. Yung nahirap matulog ba. So ito ay makakatulong daw sa atin. So let's check muna natin. Yung maliit muna para daw kay Watod. Para siyang ano no? Oo. Yung parang Bluetooth speaker. Pero hindi siya speaker na pang music kasi natural sound ng kalikasan ng nag-play dito. Hangin din, no? Alon? Alon. Tunog kali ano? Kuliglig. Kaliglig. Ano pa bang Diba? meron? Yan, kalikasan naman. Kalikasan. Uncle Sam, maraming salamat sa regalo mo sa amin na pampasarap ng tulog namin. Promise gagamitin natin ito palagi para makatulog tayo ng mahimbing. So, paano? Wala, medyo late na rin ang gabi at kailangan na rin magpahinga. Bukas ay ituloy ang kwento. Kung maganda ang panahon, siguro bukas magja-jogging ako dito para ma-exercise. Okay? Good night sa inyo lahat mga first-timers. Mahal, mag-good night ka na sa kanila. Good night! Sa loob ng magtatatlong taon, masasabi kong nag-enjoy ako sa mundo ng pagkakamping. Kaliwat kanan ng pagpunta sa mga campsites para gawin ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan ng puso at isipan ko. Sapat na ang ilang linggo na pahinga, paghahanda sa pagbabalik natin sa kalsada. Magkakamping pa rin tayo, pero magbabalik na tayo sa kalsada. Tapos na ang chapter ng kwento ng buhay ko. Sisimulan na natin ikwento ang buhay at experience naman ng iba.